Sige po. Salamat, sir. Maaaring maging bayani ang sinumang may lubos na pag-ibig sa bayan at naglalais na makatulong sa kaunlad nito. Ngunit ang pagiging bayani ay isang desisyon at hindi lahat ang nagpapasya ng ganito. Isang karaniwang magsasaka at mga nagakal ay naging dakilang revolusyonaryo laban sa mga tayuhang mananato. Bagamat sa lahat sa armas at tauhan, ipinagpatuloy ang pakikilima upang maitaguyod ang kasarilan ng bayan. Ito ay isang desisyon. Isang tunay na bayan, si General Miguel Malvar. Ipinanganak sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, sa mag-asawang Lucia Carlo at Maximo Malvar. Si Malvar ay nakapag-aral sa pribadong paaralan ni Padre Valerio Malabanan sa Ganawan. Matapos ang pag-aaral ng primaria, lumipat si Malvar sa Bawan, Batangas upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Subalit matapos ang ikalawang taon, nagpasya siya mag-negosyo at magsaka. Nag-alaga si Malvar ng mga hayop at kanyang pinagyaman ang mga nabiling lupain malapit sa Bundok Makini, Laguna at Santo Tomas. Pinakasalan niya si Paula Bangores. So, ito po yung Modernist Museum po, ito na yung 2015. This is under the National Historical Commission of the Philippines. Ang museum po ay nasa Santo Tomas kasi dito po dito po siya pinanganak. By the way, nagtatapad. Santa Maria, ma'am. Santa Maria. Feeling best. Dito po sa Tomas. So, alam mo kung wala na. Si Balronger taga Santo Tomas. So, specifically po sa San Miguel po siya pinanganak. Dito sa area po ng, ito po yung tuklong ng San Miguel. Tapos may simbahan ng Doña Tiburcia. Simbahan, may paaralan ng Doña Tiburcia. Meron po malaking puno ng sampalok doon. Doon po sa area na yun. Doon siya pinanganak. Okay. Yung tatay po ni Malvar, si Maximo Malvar, isang magkatrosa po at negosyante. Ito po yung mag-asawang Malvar at saka si Paula Maloles po. Yung nanay niya po ay si Tiburcia Carpio. So nag-aral po siya ng 2 taon sa private school po ni Padre Valerio Malabanan sa Panawan. Tapos later on po, lumipat sa Bawan para mag-high school. Pero hanggang second year high school lang po, yung tinapos niya, hindi po sila na makapag-aral sa Malvar, napag-aralan sa Malvar. Kundi dahil mas pinili po ni Malvar na magsaka at mag-run ng business ng family po. Cultural business po. Si Malvar po ay napakasawa sa Paula Maloles, anak po ng Kapitan Municipal na sa Tomas Trinidad. Nagkaroon po sila ng 13 children, pero 11 lang po yung nag-survive. 3 lang po yung nakasurvive? 3? 11? So 13 po siya, pero 11 lang yung nabuhay. Ito po yung family po niya. Dito po binanggit na si Sotornina, kapatid niya si Rizal, ay nagpuutang po ng 1,000 pesos kay General Miguel Malvar para po pandagdag sa business ng family. Meaning po close ang Rizal at Malvar family. Sa area po na to, si Bernabé Malvar, na pangalan ni Miguel Malvar, na pangasawa po yung pamangkin ni Jose Rizal, na si Emilia Quintero. So dito po nag-work siya, Rizal at Malvar. Malapit lang kasi ang Los Baños no? Dito sa kaila Rizal. Sa Calamba po si Rizal. Calamba. So, kung ang prominent at family ay... Doon sa Binyan. Hindi pa. Calamba po. Calamba talaga. Although meron po sa Binyan yung... Sa nanay. Yung nanay ni Rizal. Hindi po sa Rizal. Ito naman po si Malvar sa trader and sa magsasaka. So, tanim po siya nakapakapala. Siya na po ba yan? Hindi po. Ito po is Lord Carlos Palangka, yung business partner. Kaya iba mukha. Opo. Nagtanim po siya ng kapakapala. Ito po, nakabili ng mga lupain sa Santo Tomas at sa Laguna. Tapos may isang variety po na si Pumis na pinangalan sa kanya. Yung tinatanim na po variety ay Narandito Malvar or Malvarosa. Tapos ito na po yung life ni Malvar sa revolutionary. Bago pa man po yung revolution ng 1896, si Malvar po ay naging boses na po ng masa ng mga taga Santo Tomas. Pati po yung kanyang tatay. Ngayong gobernador silyo po siya ng Santo Tomas. Tapos nag-lead po sa mga namuno sa Batangas sa pagkipaglaban during the Spanish era. Maraming ganyan mukha nga dito, no? Opo.
May katrabaho ko, hawig din yan eh. Hawig din yan. Oo mga taga rito, Santo Tomas. Tapos ito po, yung decorative piece po sa tuktok man sa lakot ni General Milito. Ito, yung natira. Po yung decorative piece. Ito yung tuktok. Tapos, ito naman po yung height yung original po na uniform. Parang maliit lang po. Anong height po niya? Si Malvar po nasa around 5, sabi 5'3", sabi 5'3", pero Sabay, ganun ang height dati ng mga Pilipino, maliliit no? lang po Maliliit. talaga. Tapos, ayun po, ito po yung original artifact. Tawag po nila yung video, sinuot na mga revolutionary Pilipino. Maliit lang, no? Tapos, ito po yung mga labanan ni Malvar. So, unang labanan po niya isa, tata sa Talisay, sa Batangas. Talisay ang... Saan nakilala niya po doon sa Pinado at kinalago po siya bilang prenyente. Tapos, dito po sa part na po dinidiscuss yung pag-save po ni Malvar sa tatay niya kasi pinakulong po ng mga paring Espanyol. Yung tatay niya. So, nung sumigaw po ang revolusyon, pinaraya niya yung tatay. Sinagit po niya sa pagkakao. Makapangyarihan ng mga paring Espanyol dati, no? Parang sila yung batas. Kasi ito po yung others ng labanan ni Malvar na unika po sa buong Southern Luzon, Batangas, Laguna, Cavite. Tapos ito po nag-end sa Kakap Biak na Bato, yung mga kasunduan. Biak na Bato, saan lugar nga ho yan? Dahil ko natitingin, Biak na Bato. Nasa Bulacan area. Parang nga, parang Bulacan nga. Tapos, December 14 to 15 po yung Kakap Biak na Bato na hindi po agree si Malvar at si Pasiano Rizal. Pero later on, nag-okay na rin kasi may na rin si Aguinaldo at nagpa-voluntary exit po sila sa Hong Kong. Pero while in Hong Kong, pinapalakas po nila yung pwersa nila. Pagbalik po ni Malvar from Hong Kong, may dala siya 200,000 na bala at 2,000 rifle po. Nagpatuloy sa pagkakatawa. Ito naman po original artifact. Ang tawag po dyan na yung pamilya, local made sa Philippines, gawa sa Gili, Ulat-Ulat. Ginamit po po ito ng... Miyembro ng Malvar Brigade. Isa sa mga miyembro ng Malvar Brigade. Isang karga, isang putok lang. Yes po, isang karga, isang putok lang. Kaya mas mabilis yung itak dati eh. Opo, kaya yung mga may mga daggers. Oo. Kasi ito naman po yung introduction ng Filipino-American Wars. Dinidiscuss lang po dyan. Parang description ng Cuba at saka ng Philippines. So, nung nagkakagulo sa Philippines, nagkakagulo din sa Cuba. Against the Spaniards. Tapos ang sabi ng mga Espanyol, kung makaka-affect na sa economic interest nila, yung war, makikialam po sila. So, ganun din po yung nangyari sa Philippines. Later on, yung mahal at manako sa Philippines ay nalipat naman po sa mga. Pero short-lived lang po yung naging peace between the Americans and the Filipinos. So, prior to the Philippines. Pero kung sundalo na po, pinaputukan po niya yung mga sundalong Pilipino na tumatawid sa tulay ng Santa Mesa. Tumatawid lang naman po yung mga sundalo, pero pinaputukan niya sa pag-aakala po na sinusugod. Ito ay Amerikano? Yes po. Sa kanya po nagsimula yung Filipino-American War. Okay. Dahil po dyan, sa loob po ng 2 oras, naglunsad ng pag-atake ang mga Amerikano. Tapos, tinry pa po niya Aguinaldo pigilan, pero hindi na po niya nagawa. Kasi para pong wildfire kung malatapit ng war. Kasi ito po yung isa sa mga quotes, famous quote dyan na American War. Parang sinasabi niya na huwag nating sayangin yung mga sakripisyo ng mga napuna sa atin. Ano daw po na sakripisyo para sa bansa. Mga comics ni ano? Opo, comics po po. Actually, pwede po mga bata po. Sa comics. Oo nga no, naiikot. Ang galing. Tapos ito naman po yung photograph po yung Malvar, yung actual next one. Ulit lang po talaga siya. Mulit nga lang. Ulit lang po talaga siya. Mga kasi lakihan lang din ni Rizal. Opo, hindi po sila naglalayo ng height. Kasi napuntahan ko yung mga sinaunang bahay, ano eh. Opo. Mabababa yung pinto sa Las Casas. Opo, mga Mabababa. Meron po kung another gallery. Ito sa... Ito po yung last gallery namin na lilitin. Ito po sa hallway, sa right side po, ito po yung battle sa representation. First battle po ni Malvar during the Spanish era. Ito naman po yung last battle during the Spanish era sa battle sa Tayamas. So si Malvar po yung namuno sa Pagpapalaya po ng Tayamas. Ang taguan niya sa Makiling? Yes po. Yes po. Napad ko kay sa Severino. Makiling.
Ito naman po yung Filipino-American War. So, during the Filipino-American War po, parang dalawang phase po yung labanan. Yung una po, gumamit sila ng conventional warfare. Nung okay pa po yung mga Pilipino na may enough resources, enough na tao. Pero during the other part po, nag-resort na po sila sa guerrilla warfare. Pinagutos po ni Aguinaldo noong November 12, 1999 sa pulong ng Konseho ng Digmaan sa Bayambang, Pangasinan na buwagin na po yung regular na hukbo at ilunsad na ang guerrilla pakikidigma. So, namuntok sila sa mga bundok po, tapos aambusin yung mga Amerikano, kukulan yung mga resources. Hindi siya mahuli-huli sa makiling eh. Opo. Tapos, ito po yung manifesto po ni Malvar, na parang sinasabi niya na siya na yung papalit kay Mariano Trias. Kasi, si Mariano Trias po yung Vice President ng Republic of the Philippines during that time. Ang gusto po ni Aguinaldo, in case na hindi niya kaya mamulo, or mahuli siya, or in case mamulo siya to the Filipino Revolutionary Army, dapat si Trias po yung papalit sa kanya. Pero March 15 pa lang, sumuko na si Aguinaldo, si Trias, bago po nang matakit si Aguinaldo. So wala lang next in rank na pwede. So ang ginawa po ni Malvar, kumuha siya ng proclamation na siya na po yung makahalili kay Mariano Trias. Tapos siya po yung nag-lead ng labanan. Ayan. Tapos ito naman po Colonial Society, isa po sa mga sumuport kay Malvar na nag-donate po ng 3,000 pesos as tulong pinansyal para pambili po ng mga kagamitan natin. Nasa makita na. Tapos ito naman po yung mga rules sa American, karanasan po ng mga American. Sa Batangas po, actually siya sa Bohol, nagtayo po sila ng tinatawag ng mga concentration camps. So, sa mga kapag po to, yung mga civilians, nilagay po lahat dyan. Tapos, yung mga mapagbintangan po na sumusupport sa mga sundalong Pilipino ay tinotorture. Isa po yung sa torture na ginawa nila. Yung motherboard. Pinapainuman sa matulog po. Tapos, yung description po ng isang komandante ng concentration camp ay arabal daw po ng impyerno dahil sa butukan, iba't ibang sakit torture at pagpitay ang ginawa ng mga Amerikano. So sa Batangas po, humigit po mulang 100,000 po. Yun na siya. Tapos, na-torture? butong, torture, sakit, kasi nagkaroon din mo lang po daragan na yun. Ito po yung mga namatay sa Kodera. Ang dami. Bungo pala ito. Yan, butong. Bungo ng mga Pilipino. Tapos ito lang po yung pila ng mga naghihintay na pagkain sa concentration camp po sa Bohol. Imagine ko pati bata nakapila. Tapos ito naman po yung war strategies ni General Miguel Malvar. Parang iniisip daw po dati, kasi si Malvar, may nating-anting. Kasi bakit hindi ba siya mahuli-huli? Hindi mahuli-huli. Pero ito yung kasi Malvar po pala, magaling siya mag-disguise. So pag pupunta po siya sa Santo Tomas or sa Lipa, every time na tatanungin mo sino siya, para po siyang ignorant, tapos tatanungin yung pangalan niya, ibang pangalan niya yung binibigay. Minsan may dala siyang manok, nakasakay sa kalabaw, nakakausap po niya yung presidente na hindi siya napapansin na siya para si Malvar. So magaling daw po siya mag-disguise. Tapos, ang utos niya po dati, mamulot ng mga lata, tapos yung lata po ginagawa pong basyo ng bala, at yung magpustin ng mga posporo, tapos yung dulo po niya ginagawa gunpowder. Okay. Dahil sa kulangan po sa ammunitions po. Ang galing, no? Yes po. Very resourceful. Tapos ito naman po yung mga commemorative medals and commemorative coins po for Malvar. Ito po nung 100th birth anniversary niya. Ito naman po ay 150th. Like, centennial and matagal na pala yung barya na to? 2015 po. 2015. Tapos eventually po, after a year, after the proclamation niya, a year after, ng April 16, 1902 po, sumuko na po si Malvar. Tapos ang reason niya po ito, dahil yung mga kaibigan, pamilya, mga kababayan, mga kasama, ay naghirap na daw po na lahat ng uri ng pasakit. Tapos during that time po, kasama niya po kasi yung anak niya, pitong anak niya that time pa po. Tapos, ang asawa sa pakipaglaban. So kung nasaan po si Malvar, nabibig po yung family niya. Ganun po siya ka-family oriented. Even si General Trias and yung kapatid niya, hinihinong pa rin siya ng urban na. So eventually po, sumuko na rin siya. Siya po yung last highest ranking official na sumurrender po sa mga Americans during this time. Ito po kasi sa nila Paz, part po nito yung kapatid niya po na si Potensyano, po siya ng mga prominenteng tao po. Na ang gusto po ay tudukan ang muling pinaigting na ofensiba ni General Miguel Malvar at mag-request po ng autonomous government ng Philippines under the American government. Tapos ito po yung representation ng pag-support ni General. Ito na.
Inoperan po siya ng Amerikano na maging gobernador ng Batangas, pero tinanggihan niya lang po at bumalik po siya sa pagdinegosyo at pagsasaka. Pagsasaka. Ito po yung isa sa mga proof na bumalik siya sa bilang regular na mamamayan. Ito talaga yan? Yes po, ito po ay pag-aari po ng family na kadi-display lang po namin noong February. Ayan. So, ayan po ay nakasulat po dyan ay komersyante. Ibig sabihin, siya po ay bumalik sa negosyo. Sa pagiging Negosyante. So, na-involve po siya din sa paggawa ng posporo. Mahit po talaga sa posporo si Malvar. So, naging negosyo po. Nagamit pa ng posporo nun eh. Yes po. Tapos, tinanggihan niya ang alok na maging gobernador, atensyon sa kanyang pamilya, pakipaglaro, pakipagkwentuhan sa kanyang mga anak at apo. Hanggang sa magkaroon po siya ng sakit sa atay. Noong September 13, 1911, dinala po si Malvar upang mapagamot sa sakit sa atay. Pero October 13, after a month po, namatay na po si Malvar sa Calle Reposo sa Santa Mesa, Manila. At ibinulog po sa Guanare at Yobe. Pinabukasan po, nilipat po sa Santo Tomas. Ang labi po niya ay nandun sa cemetery po ng Santo Tomas. Yan po silang musideo ng family. Ito po yung original na tawag ito, epitaph, lapida. Lapida ni, ito, pwedeng hawakan. Actually, hindi po pwede. Ano po yan? Marmol. Ayan. Marmol. Yes po. Tapos ito naman po yung mga photographs po ng funeral march po niya. So dito po siya binurol sa Kiyoge. Tapos dinala siya sa kabaw. Yung kabaw niya ay dinala through karwahe. Dinala po sa Tutuban. Sa Tutuban ay sinakay ng tren para madala po sa Santo Tomas. And so ito po yung dami. 46 lang siya, no? Yes po. Bata. Naku, kasing edad ko ngayon. Kailangan po yung tayo pa rin kayo natin. Kaya ano. Kasing edad ko. Ayan. So yun po yung naman ng museo. So this is the last gallery. Thank you po. Saan po may natutunan niyo? Ito na. General Malvar.